Full force na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pag-iinspeksyon sa mga bus na babiyahe ngayong Semana Santa. Bukod sa pagsisigurong nasa maayos na kondisyon ng mga bus at driver, importante rin umanong disente at hindi pirated ang mga palabas na mapapanood ng mga pasahero. Mula sa Araneta Center Bus Terminal, may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, Connie, full force at full swing ang preparasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno dito sa Araneta Center Bus Terminal, ang sentro ng dagsaan ng mga taong papauwi sa mga probinsya. At kanina ay maagang nandito si MTRCB Chairman Eugenio Villarreal para ipaalala sa mga bus driver na hindi pwedeng magpalabas ng bold sa mga long trip nila at ang pinapayagan lamang na palabas sa mga bus ay hanggang rated PG. Kanina nakakuha sila ng mga pirated CDs na yan. Hindi dahil yan ay mga bold, kung hindi yan ay mga pirated na hindi sumailalim sa rating ng MTRCB, therefore bawal. Nandito rin kanina ang mga tauhan ng Highway Patrol Group para masiguro ang paalala nila sa lahat na kahit na ang biyahe nyo en route na ay pwede kayong magsumbong anytime. Kung halimbawa yung driver nyo pasaway, barubal sa daan, pwede kayong mag-text sa HPG sa 2920 at i-intercept nila yan sa nasasakupan ng 18 regional offices ng HPG. Kanina, yung MMDA naman ay nagsagawa ng breath analyzer randomly sa mga bus driver. Pinapaalala na sa ilalim ng batas, hindi maaring kahit meron kang kakaunti man lamang na alcohol content sa iyong katawan. Hindi kagaya halimbawa kung ikaw ay nagda-drive ng private vehicle, ay pwede ang kaunti o 0.1% na content sa iyong katawan. Pag ikaw ay driver ng public transport, kailangan zero alcohol. At wala naman nagpositibo sa kanilang ginawang breath analyzer kanina. Connie, Rafi, nandito rin kanina si Secretary Mel Sarmiento ng DILG para siguruhin na ligtas ang pagbiyahe. Ito'y sa kabila ng bombing na naganap sa Brussels, Belgium. Sinasabi niyang wala silang namomonitor na threat sa ating bansa, bagamat sila'y naka-heightened alert. Hindi dahil sa nangyari sa Brussels, kung hindi dahil Semana Santa, taon-taon ay naka-alerto talaga ang PNP. At sinasabi niya na sigurado daw na nakabantay ang mga kapulisan at may augmentation pa galing sa mga sundalo para masigurong secured ang mga lugar na kagaya nitong Araneta Center Bus Terminal kung saan nagko-converge ang maraming tao. Sa mga oras na ito, Connie, Rafi, surprisingly, hindi pa ganun kadami yung mga dumagsa ritong pasahero. Hindi kagaya ng mga nakaraan na Miyerkules Santo, dapat punong-puno na ito at hindi mo na madadaanan itong walkway na ito. Maluwag pa rin. Marami silang sinasabing spekulasyon, maaari daw maraming mga kababayan natin ay itataon ng pag-uwi sa probinsya sa eleksyon para bumoto, kaya yan ay hindi na nila sinabayan ng pag-uwi ngayong Semana Santa. Ito ay mga spekulasyon. Meron din naman sinasabing baka natuto na maraming mga biyahero na hindi sumabay sa peak. Ang inaasahan dapat ay 12 to 13,000 passengers today ang dadagsa dito sa Araneta Center Bus Terminal. Pero hanggang kanina ay nag-peak lamang ito ng 800 at a time. Kung ang peak ay aasahan natin, kagaya ng projection nila, dapat 4,000 at a time ang dagsa ng mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Terminal. Rafi, Connie. Mark, balikan ko lang yung ulat mo tungkol dun sa pag-inspeksyon ng MTRCB. Kasi ang kiniklaim ng ilan sa mga nakausap kanina, no, ng ilan sa ating mga kasama rin na nag-report ay yung mga driver daw, ang kiniklaim nila, yung mismong mga operator nila ang nagbibigay sa kanila mga pirated DVDs, no, na papapanoorin doon sa mga pasahero nila. At yan ay taon-taon naman daw at ang sinasabi lamang daw sa kanila ng kanilang operator, Mark, bahala na ang OMB na manghuli at dahil yan naman daw ang trabaho nila. Meron ba tayong reaksyon na nakuha tungkol dyan naman sa pahayag na yan ng ilan sa mga driver? Connie, nasa puder talaga ng OMB pagka ang hinahabol mo yung mga pirated CDs. Kaya lang kasi pag pirated CDs kasi ibig sabihin hindi rin yan dumaan sa MTRCB for rating. So ang main concern talaga ng MTRCB kung bakit sila nandito ay to ensure na hindi magpapalabas ng X-rated yung mga bus. Dahil yan yung consistent na sumbong sa kanila nung nakaraan. Alalahanin natin, itong mga mananakay dito ay may mga bata, may mga kababaihan, may mga iba-iba ang sensitivity sa mga taong sasakay at dapat ipatupad ang regulasyon na hindi pwedeng magpalabas
ng lalagpas sa rated PG. Yan ang concern ng MTRCB. Not really to confiscate pirated DVDs dahil yan ay nasa poder nga naman ng OMB. Ayun nga, kaya nga inilinaw nang natin yan ulit, Mark. Ano? Pero yung dun sa kaninang inspeksyon, wala naman nakita na mga nagpapalabas o magpapalabas Bold. pa lamang nitong mga bold o mga malalaswang papanoorin duman sa kanilang mga pasahero, ano? Awa ng Diyos, wala namang nakitang bold. Ang nakita nila talaga mga pirated DVDs, kinumpiska na rin dahil ito ay hindi dumaan sa rating ng MTRCB. Pero sana walang maglalabas dahil hindi naman yung kanilang ginawang random check sa mga bus ay mahalughog mo yung buong bus. Kung halimbawa may mga nakatabi doon na anumang mga malalaswang palabas na hindi dapat ipalabas sapagkat sa batas, ang mga buses ay kinukonsider na ring theaters. Ah, At yes. hindi pwede yung mga ganon na palabas. Ang sinasabi ng MTRCB, kung meron kayong makikita, halimbawa bumabiyahe na kayo, biglang nagsalang ng bold, o X-rated, o SPG, lagpas sa rated PG, pwede kayong magsumbong sa LTFRB, pwede kayong magsumbong sa Highway Patrol Group to intercept them at para masita yung bus at mabigyan ng penalty. Paalala rin natin, Mark, yung sinabi rin ng MTRCB, no, na miski yung free TV, kailangan na monitor din ng husto, no, bago maipalabas doon sa mga pasahero. Oo, tama. Tama, Connie. Dinagdag mo. Alright. Maraming salamat, Mark, sa iyong update na yan. Ingat.